Bakit po ba kailangan natin mag-gradual changing mga ka-DSB sa pagpapalit natin ng ating pakain? At ito na nga mga ka-DSB, binibigyan nga tayo ng bagong pakain dahil pa-change na po ng pakain ng ating si Pamni. From pre-starter, magiging starter na siya sa susunod na mga linggo. Pero bago po natin yan umpisahan mga ka-DSB, make sure na po na nakapag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel at i-share po ang ating video at mag-comment na rin po kayo mga ka-DSB. So, tara, pag-usapan na po natin yung paano natin ginagawa ang pag-gradual changing. So, ito mga ka-DSB, nagpapakain na po tayo sa kanya at yan. Ito, purong restarter pa lang ito dahil hindi pa naman po nauubos yung isang sako. So, naiinitan ka? At nauuhaw? Tignan mo. Maya umiinom ng tubig. Ang kasi ng panahon. May lamok. Ay, meron na. Nauuhaw nga pala talaga ang aming Pamni. Malapit na nga pala siyang mag-starter. Ano siya? Laki na, no? Laki na ng Pamni. Lakas pang uminom ng tubig. Ano po sa tingin nyo? Ganitong edad sa 3 weeks dito sa amin. Ganito nakalaki siya. Tama lang po ba yung tubo niya? Comment lang. Para malaman natin kung tama po yung tubo niya. Isa po sa sekreto ng baboy po talaga ay tubig. Hindi lang po sa pagkain, importante rin yung tubig. Lalong-lalo na pagka nag-grower stage na sila. Yan, iniinitan. May lumabas na singaw init sa katawan niya. Sobrang init kasi ng panahon ngayon. Kaya mainit din yung napaglagyan niya kasi yung hangin hindi ganong nakakapasok. Parang kulob na kulob. At kaya naman natin ginanito ito mga ka-DSB dahil siyempre para makaiwas na rin tayo dun sa sakit na ESF. Dito po mga ka-DSB, sa ginagawa ko po sa aming mga baboy na ganito kalalaki, kapag po ay magpalapit na po ang transition namin sa pakain, sa starter, importante talaga sa akin na i-gradual changing talaga ang pag-change natin sa pakain ng ating baboy po. At maraming beses ko na rin po nabanggit ito doon sa ating mga nakaraang mga na-upload na video at mga vlogs kung paano po natin i-gradual changing ang ating baboy. So binigyan na po tayo ng starter nung nag-disperse nitong baboy na ito. So bibigyan ko lang po kayo ng brief context mga ka-DSB about sa gradual changing. Ano ba ang mga advantages pagka gradual changing ang ginawa natin sa pag-transition sa pagkain ng ating mga baboy. Isa po dyan mga ka-DSB ay yung hindi po maninibago yung metabolism ng inyong mga alagang baboy. Yan po yung advantages kapag ginamitan nyo po ng gradual changing. Kumbaga dito sa atin, dahan-dahan po natin siyang sasanayin doon sa bago niyang kain na starter. Dahan-dahanin po natin para hindi po mabigla yung kanyang tiyan. At kahit naman po ay pareho lang po ng brand ang ipapakain natin. Yung iba po kasi pagdating ng mga ganitong pakain, nag-change po talaga sila o ginagamitan nila ng ibang produkto. So ito naman ay isang company lang at isa lang po yung susundan natin na pakain para hindi po manibago talaga yung kanyang metabolism. Dahil magkakaiba po kasi ang formulation ng ating mga pakain feed sa ating mga baboy. Kaya kailangan natin na sundan din po natin yung mga feeding guide ng ating ginagamit na pakain ng baboy. So sa gradual changing mga ka-DSB, ang ginagawa po dyan ay kung halimbawa ay meron po tayong natirang pakain sa feeds na pre-starter ay 1 kilo, ay unti-unti ay hahaluan po natin iyan ng 1/4 kilo. Pagka naubos na po niya yung na may halong 1/4 kilo, ay sa susunod naman po ay 1 kilo, tapos half kilo naman po ang ihahalo natin. Pagkatapos po niyan, pag naubos na naman po iyon, ang 3/4 kilo naman na bagong pakain, doon naman po sa 1 kilo na dati yung pakain. Hanggang sa umabot po siya ng 1 kilo to 1 kilo. Ayan po, pag naubos na po yan, pwede na po tayong mag all the way na po doon sa bagong pakain natin na starter, from pre-starter. Ayan lang po naman ang ginagawa sa gradual changing. Ang purpose naman po natin dyan ay para hindi po manibago talaga yung metabolism at hindi po tayo magkaroon ng problema pagdating ng panahon na magkakaroon ng diarrhea or hindi matunawan yung ating mga alagang baboy dahil matigas yung bago natin ipapakain. Yun naman po yung iniiwasan natin. Kasi pagka hindi po nila tinutunaw, makikita nyo po yan at makikita nyo po kapag sila po ay nagbabasa yung dumi,
Ibig sabihin, kapag nagpalit kayo ng pagkain, ibig sabihin po niya, mga ka-DHB, pag nagbabasa yung dumi, ay hindi niya natutunaw yung kinakain niya, mga ka-DHB. Importante po talaga na masundan din po natin yung feeding guide na binibigay po ng mga kumpanyang pakain ng feeds, ng mga baboy. So, ewan ko kung ano itong niya, meron ata siyang swine pox. So, sa init ng panahon po kasi ngayon, mga ka-DHB, no? Kahit na nasa hanger siya, talagang mainit talaga yung panahon ngayon. So, madali lang naman gamutin iyan. So, susubukan natin gamutin. Pero hindi mo na ngayon mga susunod na araw na. Thank you so much, mga ka-DHB. Yan lang po ang masasabi ko about sa gradual changing ng ating pagpapakain ng ating alagang baboy. 12 seconds later. So, ito mga ka-DHB, nagpapakain na po tayo sa kanya. At yan. Ito, purong restarter pa lang ito dahil hindi pa naman po nauubos yung isang sako. So mayroon siyang mayroon na siyang sa katawan, sa init ng katawan. Ano nga ang tawag dito? Nakalimutan ko na. Pero anyway, mga ka-DHB, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung tungkol sa gradual changing. Sa pagpapakain ng ating mga biik o ganito kalaki na baboy, mga ka-DHB. Sa gradual changing po kasi kailangan po natin na meron din po tayong susundan sa gradual changing at para sa mga advantage at saka advantages niyan pagka ginawa natin yung gradual changing. Mayroong halos sa 5 kilo. Hahaluan natin ngayon sa 5 kilo. Dapat pwede rin na pangalahati ng 5 kilo. So 2.5 kilo. Nilalagay natin yan. Kahalo natin dito sa starter na starter. 2.5. So, pwede kalahati na tayo kasi tapos na natin yung 1 foot. 5 kilo. 2.5. Yan. Okay na. I-practice nyo rin po ito, mga ka-DHB, kapag kayo po ay nag-aalaga ng mga biik para hindi po mabigla yung tiyan nila at manibago yung metabolism nila. Hog-free starter ay medyo soft pa na pakain sa ating mga biik. At ang starter medyo may katigasan na po na pakain at iba rin po yung formulation sa kanyang tiyan. Mas maigi talaga, mga ka-DHB, na atin paunti-unti ang pag-mix natin sa bagong pakain ng ating ibibigay sa ating mga biik para po hindi manibago yung kanyang metabolism. Dahil magkaiba po ng composition o formulation na pakain na yan mula hog-free starter at ang starter, mga ka-DHB. Ang hog-free starter ay isang soft na pakain dahil yan po ang kasunod doon sa piglet booster. So more on soft pa siya, madali siyang tunawin ng ating mga biik. Ang starter naman po ay medyo medium na po ang katigasan ng pakain na ito. Kaya pinapakita ko po sa inyo ngayon kung bakit po tayo nag-gradual changing. At para wala rin po tayong maging problema pagdating ng panahon po, mga ka-DHB, sa ating alagang biik. Isa din po kasi yan nagkukos ng hindi pagtunaw niya ng pagpakain dahil medyo matigas. Kung naranasan nyo na po na minsan sa inyong mga biik ay nagkakaroon ng pagdudumi o tawag dito sa Bisaya, nagsirit ang kanyang dumi. Para po maiwasan natin yan, kailangan po natin gawin itong gradual changing sa pag-change natin o pagtatransit natin sa ating mga pakain mula sa hog-free starter papunta po sa hog starter, mga ka-DHB. I-practice lang po natin ito para hindi tayo magkaroon ng problema, mga ka-DHB. Sana po meron din po tayong konting natutunan dito sa ating kaunting video sa ating bagong inaalagaan si Pamni na gagawin nating inahing baboy. Bago po tayo pagtapos, mga ka-DHB, iimbitahan ko po kayo na i-follow din po ang ating Facebook page at ang ating TikTok affiliate ni Decals HB. Makakapag-order po tayo din sa TikTok affiliate natin ng mga gamit natin sa ating mga backyard farming na pag-aalaga ng baboy, mga ka-DHB. I-search nyo lang po sa ating showcase yung mga tinitindang mga produkto ni Decals HB. Thank you so much for watching at maraming salamat po sa laging yung mga suporta, mga ka-DHB. At isang malaking bagay po yan para sa akin, mga ka-DHB. Next time, magsha-shoutout po tayo. Comment lang po kayo dyan sa ating comment section para ma-shoutout ko po kayo sa susunod nating mga video. I-like nyo po ang ating YouTube channel at i-share ang ating mga video. At syempre, subscribe nyo rin po at hit nyo lang notification bell para ma-update po kayo sa mga i-upload pa ni ka-DHB. Babu! God bless!